Mas masarap pala kapag ganito yung ginawa natin sa palitaw. Kaya tara at samahan niyo akong gawing mas special at mas masarap itong ating palitaw. Bali, una ko nang gagawin ay yung ating yema. Dito sa pan ay naglagay lang ako ng 2 kutsara ng asukal. Tapos ay ika-caramelize lang natin yan. Mahina lang yung apoy ko dito dahil napakabilis lang nitong masunog. At kapag nag-caramelize na yung ating asukal ay maglalagay naman tayo ng margarine or butter. Halu-haluin lang natin ang mabuti hanggat sa matunaw na yung inilagay nating margarine. At sunod naman ay naglagay na ako ng 1 lata ng condensed milk. Any brand naman ng condensed milk ay okay mga mare. Halu-haluin lang natin yan ng mabuti mga mare at mapapansin nyo nga dyan na nagbuo-buo yung ating caramel. Pero okay lang yan basta continuous lang yung paghalo at matutunaw din naman yan mamaya. Mabilis lang din naman ang pagluluto nitong yema. Mga 15 minutes nga ay luto na ito. At yung ina-achieve nga natin dito ay yung ganito na kalapot. Saktong-sakto na yan dahil habang lumalamig yan ay mas lalapot pa yan. Set aside lang muna natin yan at iintayin natin lumami. Dito naman sa ating dough ay gagamit ako nitong glutinous rice flour or ito yung malagkit powder. Bali 500 grams nga pala ang laman nitong isang pack. Lalagyan ko na ito ng tubig at dapat ay pakonti-konti lang ang lagay. Mahirap na kasi baka mapasobra yung lagay natin ng tubig. Bali ang paglalagay ng tubig ay depende sa klase ng glutinous rice flour na gagamitin nyo. Meron kasing mga glutinous rice flour na matakaw sa tubig at meron namang hindi. Kaya dapat ay pakonti-konti lang talaga ang paglalagay ng tubig. Gagamit na nga ako dito ng kamay para masahin itong dough. At yung texture naman na ina-achieve natin dito ay hindi yung dry at hindi naman yung sobrang basang-basa. Ganitong texture dapat mga mare yung hindi na kumakapit sa kamay. Magsisimula na nga ako maglagay ng palaman at kukuha nga lang ako ng kaunti dito sa ating dough. Wala na nga itong measure at tatantyahin ko na nga lang yung laki ng mga gagawin ko. Pagkatapos bilog-bilugin ay ifa-flatten lang natin yan. Tapos ay kukuha lang din ako ng saktong dami ng yema at ilalagay ko na sa gitna. Sundan nyo lang yung ginagawa ko at make sure lang na wala ng visible na yema. At nung matapos ko na nga lahat ay nagsimula na rin akong magluto. Nagpakulo na nga ako ng tubig sa kaserola at isa-isa ko nang ihuhulog yung mga ginawa ko kanina. Bali 2 klase nga pala ng palitaw yung gagawin ko. Yung isa ay itong may palaman sa gitna at yung isa naman ay yung ordinaryong palitaw la. At malalaman mo nga daw na luto na itong ating palitaw kapag lumutang na sa tubig or lumitaw na. Kaya nga ito tinawag na palitaw. Isa-isa ko na nga rin itong inahon at palalamigin lang muna natin yan. Bali gagamit din nga pala tayo dito ng kinayod na niyog at i-coat lang natin ng niyog itong ating mga nilutong palitaw. Ito din kasi yung isa sa nagpapasarap sa ating palitaw at mas masarap nga kung fresh na niyog yung gagamitin natin dito. At ayan, eto na nga yung 2 klase natin ng mga palitaw. Yung isa ay yung may palaman sa gitna at itong isa naman ay yung wala. At ayan, wala na nga patumpik-tumpik pa at titikman ko na nga. Ay grabe mga mare, sobrang sarap talaga. Tingnan nyo naman at itsura pa lang ay matatakam na kayo. At sobrang perfect din talaga nung ating yema. Sunod ko naman titikman na itong palitaw na walang palaman. Bali kumuha lang ako ng palitaw at lalagyan ko nitong yema sa may ibabaw. Grabe, sobrang sarap din mga mare. Wala pa nga akong nakikitang nagtitinda ng ganito dito sa amin. Kaya pwede din natin itong ibenta at pagkakitaan mga mare. Anyway, kung natakam din kayo ay itry nyo na din itong gawin dahil napakadali lang naman. Yun lang, salamat!